Mga kababayan, magandang araw. Maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan ang katotohanan ay hinuhukay natin mula sa lupa ng politika at pamahalaan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalan na naging bukang bibig ng marami, si Vico Soto, ang batang alkalde ng Pasig na umani ng papuri, ngunit din hinintay ng mga kritiko na madapa. Sa loob ng 6 na taon, ano nga bang napatunayan niya? Isang revolusyon ba ng pamamahala o isang magandang PR lang? Kaya't ihanda ang inyong kape dahil ilang mga minuto tayong maglalakbay sa kwento ng isang alkalde na hinamon ng status quo. Pero bago yan, i-hit ang subscribe button, i-like at i-comment ang inyong opinion dahil ang laban natin ay laban ng katotohanan. Noong 2019, isang batang 30 years old ang humamon sa isang dinastiyang 27 years na namamayani sa Pasig, ang pamilyang Eusebio. Si Vico Soto, anak ng showbiz royalty na sina Vic Soto at Connie Reyes, ay hindi ang tipikal na politikong makikita mo sa mga campaign jingle na may sayaw-sayaw pa. Sa kanyang plataforma ng data-driven governance, universal healthcare at laban sa katiwalian, parang si David, siya na humarap kay Goliath. Pero teka mga kaibigan, bago natin purihin, tanungin natin, paano nga ba nagsimula ang kanyang laban? Si Vico ay hindi basta napunta sa politika dahil sa apelyido. Nagtapos siya ng political science sa Ateneo, kumuha ng master's sa public management at nagtrabaho bilang legislative staff sa Quezon City. Noong 2016, tumakbo siya bilang konsihal ng Pasig, isang independent candidate na halos walang budget. Pero kahit limitado ang kanyang resources, isang ordinansa ang kanyang ipinaglaban, ang Pasig Transparency Mechanism Ordinance, ang unang Localized Freedom of Information, FOI, sa Metro Manila. Ito ang simula ng kanyang laban para sa transparency. Pero mga kaibigan, ang tanong, napakaganda ng papel, pero naisalin ba ito sa aksyon? Dito natin makikita ang unang hamon ni Vico bilang konsihal. Limitado. Limitado ang kanyang kapangyarihan. Ang Eusebio administration noon ay hindi basta-basta nagbibigay ng pondo sa kanyang opisina. Pero sa kabila nito, nagawa niyang maging boses ng transparency. Ang FOI ordinance ay hindi lang simbolismo. Ito ay naging pundasyon ng kanyang pamamahala bilang mayor. Pero mga kaibigan, wag tayong magpapadala sa kwento ng underdog agad. Ang tunay na pagsubok ay noong siya na ang nakaupo bilang alkalde. At speaking of underdog, alam niyo ba noong 2019 campaign, ang mga kalaban ni Vico ay mga campaign jingle na parang audition sa Itbulaga. Si Vico nasa kalsada, kausap mga tricycle driver at vendor. Parang pelikula ito, Vico versus the Dynasty. Kung ang isang bagay na naging tatak ni Vico, ito ang kanyang laban sa katiwalian. Noong 2019, pagkaupo niya bilang mayor, ang unang hinintay ng lahat ay kung paano niya tatapusin ang kultura ng SOP, yung Standard Operating Procedure na euphemism para sa kickbacks. Ang mga kaibigan, hindi siya na-disappoint. Ayon sa ulat ng Rappler, sa unang 5 buwan ng kanyang termino, nakabawas ang Pasig City ng 150 million pesos sa gastusin dahil sa mas transparent at procurement process. Sa loob ng 6 na taon, umabot na sa 1 bilyong piso kada taon ang nagtitipid sa lungsod. Ang resulta, mula 10 billion pesos noong 2019, ang budget ng Pasig ay umakyat sa 22.7 billion pesos noong 2025 nang hindi nagtataas ng buwis. Ang perang ito ay napunta sa social services tulad ng scholarship programs at healthcare. Pero teka, paano nga ba niya ito ginawa? Sa isang kwento, noong unang araw ni Vico bilang mayor, inutos niya ang isang massive inventory ng assets ng lungsod. Bakit? Kasi ayon sa Commission on Audit, may 1.4 billion pesos na nawawalang inventaryo mula sa nakaraang administrasyon. Sa loob ng 100 araw, naibalik nila ang 400 million pesos nito. Pero hindi lang yan. Itinatag niya ang Procurement Management Office at isinama ang mga civil society organizations bilang observers sa bidding process. Ang resulta, wala nang palakasan sa kontrata. Friend or foe, welcome to bid, pero walang rigging. Pero wag tayong magbunyi agad Ang transparency sa procurement ay maganda, pero may mga hamon pa rin. Halimbawa, noong 2024, naharap si Vico sa graft complaint tungkol sa umunoy tax discount na isang telecom company. Bagamat itinanggi ito
ng kumpanya. Ito ay nagpapakita ng kahit ang isang anti-corruption champion ay hindi immune sa akusasyon. Ang mahalaga, paano niya ito hinintay. Sa halip na magmalaki, ipinagpatuloy niya ang transparency sa pamamagitan ng ugnayan sa Pasig, isang 24/7 hotline para sa mga reklamo at FOI request. Alam nyo, kung ako ang kalaban ni Vico, matatakot ako sa kanyang resibo game. May akusasyon, sasagot siya ng dokumento. May troll, ipapakita niya ang general information sheet ng SEC. Parang siya ang tipong lagi may resibo sa bulsa kahit sa palengke. Kung ang laban ng katiwalian ang naging pundasyon ni Vico, ang kanyang social services naman ang naging mukha ng kanyang pamamahala. Mula healthcare hanggang edukasyon, sinikap niyang gawing accessible ang serbisyo para sa lahat, hindi lang sa mga koneksyon. Sa healthcare, for example, ipinatupad ni Vico ang no-balance billing sa mga ospital para sa mga residente at inalis ang colored cards na dating kinakailangan para sa libreng serbisyo ng mga senior citizens at indigent. Sa edukasyon, mula 12,000 noong 2019, naging 20,000 ang scholars ng Pasig at nagbigay ang lungsod ng 1.2 billion pesos para sa tablets at laptops sa mga estudyante at guro. Bukod dito, nagbigay din ng 1,000 pesos monthly allowance para sa solo parents at pinalawak ang socialized housing projects para sa informed settlers. Noong pandemya, habang ang ibang lungsod ay nag-aagawan ng solusyon, si Vico ay kumilos agad. Naglunsad siya ng mobile kitchens na naghatid ng 2,000 meal packs sa mga frontliners araw-araw. Nagtayo ng mobile palengke para maiwasan ng siksikan sa merkado. At oo mga kaibigan, nag-deploy pa ng disinfectant drones, parang pelikulang sci-fi. Ang Pasig ay naging model city para sa COVID-19 response. Ayon mismo sa National Task Force Against COVID-19. Pero hindi lahat ay perpekto. Halimbawa, may mga reklamo tungkol sa nawawalang bike lanes at obstructions sa sidewalks. Bagamat sinikap ni Vico na gawing pedestrian-friendly ang Pasig sa pamamagitan ng People's Streets Program, ang traffic sa Pasig ay nananatiling malaking issue. At kahit ang kanyang data-driven transportation planning ay hindi pa lubusang nalulutas ang problema. Ang tanong, sapat ba ang 6 na taon para ayusin ang mga problemang ito? O masyado bang mataas ang ating ekspektasyon? At speaking of traffic, alam nyo ba na ang Pasig traffic ay parang love life na iba? Complicated at laging stuck. Pero si Vico, kahit stuck ang traffic, naghihintay siya ng solusyon gamit ang AI-powered algorithms ng Mobility Vision Plus. High-tech mga kaibigan. Ngunit mga kaibigan sa pamamahala ay hindi fairy tale. Sa kabila ng mga tagumpay, naharap si Vico sa mga hamon. Mula sa mga kalabang politika hanggang sa mga akusasyon ng optics laban sa kanyang ginagawa. Sa 2025 elections, ang pangunahing kalaban ni Vico ay si Sara Diskaya, isang construction magnate na nagbigay ng malawakang ayuda at medical missions. Ang kanyang kumpanya ay puno ng glitz. May LED screens, banda at sayawan. Samantalang si Vico ay nananatili sa kanyang simpleng estilo. Ngunit hinintay niya ang Diskaya sa isang issue. Kung manoy koneksyon ng pamilya nito sa St. Timothy Construction na may kaugnayan at kontrobersiya na Miro Systems para sa 2025 elections. Ipinakita ni Vico ang mga dokumento, resibo ulit na nagpapakita ng conflict of interest. Ang laban ni Vico kay Diskaya ay hindi lang tungkol sa politika. Ito ay laban ng ideology. Si Vico ay kumakatawan sa good governance at systematic change, habang si Diskaya ay nag-aalok ng instant benefits at patronage politics. Pero dito rin natin makikita ang limitasyon ni Vico. Ang kanyang mga reforma ay hindi agad nakikita ng lahat, lalo na mga hinintay ng agarang ayuda. Sa isang lungsod na sanay makalumang politika, paano mo ikukumbinsi ang mga tao ng long-term change ay mas mahalaga kaysa sa cash sa bulsa? At speaking of ayuda, si Diskaya ay parang Santa Claus na may unlimited budget. Pero si Vico, siya yung tipong magbibigay ng scholarship kaysa pamigay ng pera. Practical, no? Pero hindi kasing flashy. Sa loob ng 6 na taon, napatunayan ni Vico na posible ang malinis na pamamahala. Pero ano nga ba ang kanyang legacy? At bakit mahalaga itong pag-usapan natin? Ang legacy ni Vico ay nakasalalay sa kanyang mga reforma. Ang FOI, ang transparent procurement, ang pinalawak na social services at ang data-driven governance.
Ang bagong Pasig City Hall na nagsimula sa kanyang termino ay simbolo ng kanyang pangako sa modernisasyon. Bukod dito, ang kanyang regularisasyon ng mahigit 100 empleyado na kontraktual sa loob ng 20 years ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa ordinaryong manggagawa. Pero higit sa mga proyekto, ang tunay na legacy ni Vico ay ang pagbabago ng kultura sa Pasig sa isang lungsod na dating nahati ng patronage politics. Ipinakita niya na posible ang pamahalaan batay sa datos at konsultasyon. Sa kanyang mga talumpati, lagi niyang sinasabi, ang pera natin ito, kaya accomplishment natin ito. Isang residente nagsabi sa Rappler, kay Vico parang kasama kami sa pamamahala, hindi lang inihintay ang ayuda. Ngunit ang legacy ni Vico ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa sistema ng kanyang iniwan. Ang tanong, magpapatuloy ba ang kanyang mga reforma pagkatapos ng kanyang termino? Ang ugnayan sa Pasig at Procurement Management Office ay magandang simula, pero kailangan ng mas malalim na kultura ng pagbabago para hindi bumalik ang lumang politika. At habang si Vico ay umani ng international recognition tulad ng Anti-Corruption Champion Award mula sa US State Department, kailangan natin tanungin, sapat ba ang kanyang 6 na taon para baguhin ang Pasig ng tuluyan? At kung sakaling maging senador si Vico balang araw na ayaw niya raw baka magdala siya ng resibo sa Senado at sabihin, transparency, anyone? Pero seryoso, ang legacy niya ay hindi lang para sa Pasig, kundi para sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa loob ng 6 na taon, napatunayan ni Vico Soto na ang good governance ay hindi pangarap lamang. Ito ay posible. Ngunit nangangailangan ng tapang, talino at suporta ng mga mamamayan. Ang Pasig ngayon ay hindi perpekto, pero ito ay mas maayos kaysa dati at iyon ay dahil sa isang alkalde na hindi natakot humamon sa sistema. Pero ikaw, ano ang iyong masasabi? Napatunayan ba ni Vico ang kanyang halaga o may kulang pa? I-comment ang inyong opinion sa baba. I-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas maraming ganitong kwento ng katotohanan at pagbabago. Maraming salamat po.